Magandang hapon po sa ating lahat. Ito po ang Pastor Mike Digan ng The Baptist Hour Hardin ng Panalangin. Muli ay ating tanggapin ang biyaya at ang kapayapaang mula sa Diyos na ating pinaglilingkuran sa oras na ito. Maraming salamat po sa bawat isa. Magandang hapon po sa inyo at magandang madaling araw din po, Preacher Gary and Ma'am Dang. Magandang hapon sa inyong lahat. Tama, madaling araw dito ng 2:00. So, Opo. sa pangalan po ng aming buong pamilya, si Sister Dang at si aming mga anak si Grace, Faith at Mercy, kami po ay bumabati sa inyo ng magandang hapon. Amen. Sa inyong lahat. Amen. Maraming salamat po at aawit po tayo o mananalangin muna tayo. Pagkatapos po nito ay tayo umawit ng makikita kong mukhaan o face to face sa ating hymnal po. Manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po ang bawat isa, maging ang inyong lingkod, na kami po ay muling makakapag-ministeryo, makapaglilingkod sa pamamagitan po ng mga panalangin. Ang mga panalangin na ilapit at madadala po diyan sa inyong luklukan ng awa. Maraming salamat dahil sa bawat kahilingang ito ay meron po kaming natatanaw na pag-asa. Pagpalain nyo, dakilang Diyos, ang Preacher Gary, sa kanyang pong pangunguna sa Hardin ng Panalangin, ang kanyang mga babasahing mga request at pasasalamat, maging sa pagtulong ni Ma'am Dang sa kanyang asawa sa aming mga ngaral. I-bless niyong patuloy ang mag-asawang ito, Panginoon, sa kanilang paglilingkod. I-bless niyo ang kanilang buhay at patuloy na maging ilaw ang kanilang ginagawang paglilingkod. Dalangin ko, dakilang Diyos, ang aming connection, ang aming social media, ang FB Live, Panginoon. Patuloy na ito'y makaabot pa at marami pang maabot na marami pang kaluluwang makakilala sa inyo. I-bless din po ninyo ang mensaheng aming mapapakinggan sa paghahayag po ng Preacher Gary. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Praise God. Mawit po tayo. Face to face. Ready? Go. Makikita kong mukhaan si Kristong aking mahal. Ang kanyang kalwalhatian ay aking mamamasdan. Makikita kong mukhaan, makikita kong tunay ang kanya'y kalwalhatian doon sa kabilang buhay. Sa ngayoy di pa malinaw, natin siyang mamamasdan. Ngunit darating ang araw, kita siyang tunay. Makikita ko makikita kong tunay kanyang kalwalhatian dun sa kabilang buhay. Number 3. Mainit man ang landasin, puso ko'y payapa rin, dahil siya'y makakapiling sa wakas ng labayin. Makikita kong mukhaan, makikita kong tunay ang kanyang kaluluwa.
bilang buhay. Pang-apat. Oh, anong saya ng araw na aking tinatanaw. Si Kristo'y makakapisan. Si Kristo'y bayang walang makakapisan sa bayang walang hanggan. Makikita kong mukhaan, makikita kong tunay ang kanyang kalwalhati at doon sa kabilang buhay. Maraming salamat po. Yan po ay pangako ng Diyos, ano po, na one day hindi lamang po tayo makakarating sa langit, kundi yung pinaka main purpose ay makasama at makita ng mukhaan ang Panginoon. Maraming salamat po, Preacher Gary. Kayo na po ang siyang susunod sa ating programa. Maraming salamat, Pastor Mike, sa kantang Face to Face. Ano po, dumako na po tayo sa mga birthdays at anniversary. Batiin po natin ang happy wedding anniversary sila Pastor and Mrs. John Palye nitong nakaraang September 14. At ito pong September 13, nag-birthday po ng kanilang karawan si Pastor Felix Del Rosario at si Shilette Catanyag at si Pastor Cesar Lazaro. At yung September 14 naman po ay si Sister Kesha Loyola. At September 16 ngayon po ay birthday ni Brother BJ Villamel na nasa Canada. Happy birthday, Brother BJ. At sa mga answered prayer po, tayo pinagpapasalamat sa Panginoon at ang secondary high school ni Sister Milka Digan ay nagsimula na po. Ayan na po. At request naman po ni Sister Carlota de Guzman ay nakakuha na po sila ng maayos na pwesto. And God will pa po para makapag-start kami next week. Magsisimula na po sila next week. Maraming po salamat sa answered prayer na yan. At sabi rin po niya, thank you po sa maraming extra blessing. Nagpapasalamat din po tayo sa Panginoon. Sa request po ni Sister Sherilyn Valdez ay negative po ang result ng swab test nila ni Brother Romel, ang kanyang husband. At sa comfort naman po, tayo po ay patuloy na nakikiramay sa pamilya po ni Pastor Ruel Soriano. Nakikiramay po tayo kay Paula Soriano sa kanyang anak. At pati na po nakikiramay din po tayong patuloy sa pagpanaw ni Beulah Edelion. Ito po ay classmate ni Pastor Mike at ni Sherilyn at pamangkin po ni Preacher Mendring Edelion. Nakikiramay po rin po tayo sa Edelion family. At sa mga kakapatiran po natin na may mga COVID ay patuloy po natin ipanalangin ang kapatid ni Sister Kay Shapno na si Bong Fernandez at ang kanilang buong pamilya sa kanilang full recovery from COVID. At sa request naman po ni Sister Rowena Fausto ay patuloy po natin ipanalangin si Josephine Doromal, si April Cruz Santos na COVID positive. Pati na po sila Pastor Dante Narsabal and family. At Pastor Joseph Guzman, sila rin po ay may COVID. At sa request mo naman po ni Sister Baby Villamel, patuloy po natin ipanalangin sila Pastor Jojo Santos at ang kanyang daughter na si Dina. Sila po ay may COVID din po. At sa request po ni Sister Faith Archie, para po kay Darren Can, ay siya po ay may COVID din po. Si Michelle Crisostomo po ay nag-request na patuloy na ipanalangin ang Crisostomo family at sila rin po ay may COVID. At sa request po ni Sister Rochelle Edilion ay patuloy po natin ipanalangin si Edwin and Rochelle, Nicholas Jade, Kristen Robin, Lolo Eugene, Lola Norma, and Rosalina Bonto at ang buong Dision family, sila po ay may COVID din po. At patuloy po natin ipanalangin Chris Juco, si Brother JJ and Sister Ami Sandoval na mayroon din pong COVID. At sa request naman po ni Sister Lourdes Mercalesia,
para po kay Tess Santos, siya rin po ay may COVID. Patuloy rin po natin panalangin si Pastor Jess Marasigan and family. May COVID din po. Sila Brother Marvin Carpio and family ay mayroon din pong COVID. Sa request po ni Sister Ami Cayabyab para po kila Loren Paradesa. At sa Marasigan family, sila rin po ay may COVID. Ang Marasigan family po ay suspected COVID. Hindi pa po nako-confirm. So kaya po ipanalangin po natin ang buong Marasigan family. Pati na po ang relatives po ni Brother JB na may COVID, ipanalangin po natin. At si Marlon Trinidad, ang niece po ni Ate Percy Zapata, siya rin po ay may COVID. Si Pauline Honruba, may COVID din po. Bernadette Ralionso, siya po ay may COVID pero nag-recover na po siya. Maraming po salamat sa Panginoon. At sa request po ni Sister Ella Trinidad para kay Osawa and Shibata family na nasa Japan, sila po ay naka-quarantine ngayon due to a family member na COVID positive. Panalangin po natin ang buong pamilya na sila po ay hindi mahawa. At sa ating po mga sick brethren, patuloy po natin ipanalangin si Brother Jun Santos sa kanyang full recovery. At si Fabio Felipe para din po sa kanyang colon problem. At patuloy rin po natin panalangin sa request po ni Sister Ami Cayabyab para kay Virgilio and Anesia Eclarinal at kay Pastor Norman Edkilang, sila po ay may flu. Patuloy rin po natin panalangin sa request po ni Sister Baby Villamel para po kay Efren and Lydia Inocencio. Sila po ay may diabetes and stomach pain and vertigo. At para naman po kay Gian Paldeng na 14 years old, patuloy po natin siyang panalangin. Siya po ay may leukemia. Patuloy rin po natin panalangin si Pastor Russell Cabarubias na nasa Samal, Davao del Norte. Siya po ay may pneumonia. Si Rolando Santiago, meron din po siyang diabetes. Patuloy po natin siya panalangin. At sa request naman po ni Sholit Balana, para po sa kanyang sarili, meron po siyang endometrial polyps. Patuloy po natin siya ipanalangin. At para po naman sa Saren family, sila po ay may flu. Patuloy po natin ipanalangin sila King Jasper Credo, Zia Cortez, at sila Miss Claire Tapukar, Miss Christina Apostol, and Miss Sharon Claveria. Sa request po ni Pastor Neil Kaycap ay magkaroon po sila ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman and provision for their medical needs. At para naman po kay anak po ni Pastor Abrot, patuloy po natin panalangin. Pati na po si Sister Lynn Abestrus, meron po siyang endometriosis. At patuloy rin po natin panalangin si Ate Baby Villamel sa kanyang patuloy na recovery, magkaroon siya ng physical strength. At patuloy rin po natin panalangin si Sister Dang sa kanyang recovery, sa kanyang knee surgery. At si Pastor Greg Peralta po, sa request po ni Pastor Mike, ay panalangin po natin, siya po ay may flu. Sa request naman po ni Brother JB, para po kay Maridel's father, ay nakakonfine po siya sa hospital ngayon. At sa request po ni Ate Percy Zapata, para kay Franklin Sr., ay complete recovery. At sa request po naman ay para po kay May Abelion Halili, ang aking pong pamangkin. Siya po ay may dengue at low platelet count at nakakonfine po siya ngayon sa St. Vincent Hospital. Patuloy po natin siya ipanalangin. At sa request naman po ni Gami Palitang para po kay Dr. Darl Palitang. Siya po ay may kidney failure and asthma. At sa ating mga elders po, patuloy po natin ang ating mga kapatiran. Si Sister Elby Rizbas, Sister Luz Ramos, Sister Lydia Inocencio, Sister Rosa Gutierrez, Sister Baby Villamel, Sister Lourdes Mercalesha, Tatay Ferdy and Nanay Amihan, Uncle Isaac and Auntie Hobida Digan, Sister Doris Santos, Sister Dory Esguera, ang aking mga magulang, si Tatay Tony and Nanay Chedeng Chua, Nanay Norma Castillo, ang magulang ni Sister Dang, Ima Zeni Paras, Brother Nick and Sister Lilia Santos, Sister Susan Orara, Brother Frank and Sister Percy Zapata, and Sister Evelyn Kekep.
At kung kayo po ay magre-request na makasama po rito, ay ilagay niyo lamang po sa comment section ang inyong pangalan para po namin kayo maisama dito po sa panalangin sa ating mga kapatiran, sa ating mga elders. At sa mga expectant mother po ay patuloy po natin ipanalangin sila Sister Jemima Balarag, Sister Mary Jean Dorado, Mrs. Cheryl Encarnacion, Mrs. Cheryl Cruz, Lisa Villar, and Joanna Villar. At patuloy din po natin ipanalangin sa request po ni Sister Joyce para po kay Sister Joyce and kay Shabno ang kanilang pagkakabilang sa GFM Philippines. Patuloy po natin silang ipanalangin. At si request naman po ni Rosalinda Belen ay patuloy na good health, maayos na trabaho, parang sa kanyang mother Yoli, water connection, and safety and protection. Sa request naman po ni Sister Angelica de Guzman, good health, stable job for Papa and Gerald. At sa request naman po ni Preacher Lester, wisdom for SHEM studies, guidance in work and ministry, good health for Yabut, especially to Sheila and Shem, Villamel and Yabut families, good health for office mate Bell, Matutina and family, Nelson Perero and family, financial needs for Tita Edith Santos operation. At sa request naman po ni Sister Joyce ay patuloy po nating ipanalangin ang kanyang mga Bible school exams and reports. At sa request naman po ni Sean, guidance in doing PACE. Sa request po ni ni Brother JB para po kay Jane and her staff safety at work, Christine's bar exam review, wisdom for Pastor Benny Abante. Sa request po ni Ate Teng Orhino, health of family. Sa request naman po ni Sister Sherilyn Valdez para po kay Romel Valdez ay patuloy po natin ipanalangin si Brother Romel. At patuloy rin po natin ipanalangin si Tatay Tony sa paggaling ng mga sugat sa tuhod dahil sa kanya pong pagkadapa. At patuloy rin po natin ipanalangin sa request po ni Sister Dang, si Alan, Dennis, Edgar, and Francis, ang kanya pong mga kapatid, at ang kanilang buong pamilya na nasa Tagum, in Asuncion, Davao del Norte. Nawa po ay magkaroon ng improved health and protection from COVID Delta variant in Davao del Norte. At patuloy rin po natin panalangin ang aming mga pamilya, ang Abilion, Baldemor, Castillo, Chua, Doma, Halili, Peña, and Tan families, protection po from COVID and improve health. At sa mga request po ni Sister Carlota de Guzman, salvation ng family and friends, good health ng buong pamilya, internet connection for ministry and for schooling ng mga bata at Bible school, water and electricity connection, wisdom and knowledge sa pag-aaral ng mga bata for Bible school, reporting and exam sa Bible school, at matuloy na yung kontrata ni Papa Lito namin. Ayan, pag-pray po natin sila na matuloy po ang kontratang ito. At sa request naman po ni Alexis Salazar, good health po sa buong pamilya, wisdom and knowledge po sa pag-aaral namin ng mga bata, kalakasan po sa araw-araw, pag-iingat po sa work kay Papa, church building, at request din po niya na makabalik na po sa church. Tunay na napakahirap po ng online service. Patuloy po natin panalangin nawa ay payagan na at muli na makabalik ang ating mga kapatiran sa paglilingkod at pagsama-sama sa iglesia. At sa request po ni Ate Lydia Inocencio, continuous prayer for Tintin and husband Paul and child Umi for blessing and guidance from the Lord. At patuloy din po natin panalangin ang sickness and sa kanya pong husband, Brother Ephraim, for his diabetes. At sa request naman po ni Ate Baby Villamel, prayer for her children, Sheila, BJ, Sarah, Lester, Mary D, and Shem for God's blessing and protection. Sa ating pong mga frontliners, patuloy po rin natin sila ipanalangin na tunay napakahirap na maglingkod o magtrabaho sa gitna ng pandemic na ito. Patuloy po natin panalangin sila po nasa USA, sila Mr. and Mrs. Marvin and Shalom Legaspi, Noel Digan,
Gamaliel Digan, Mauricia Legaspi, Nicole Digan, Eva Digan. At dito naman po nasa Pilipinas, sila Mr. and Mrs. Patrick and Joyce Abancena, Sister Sharin Gloriani, Sister Winnie Bolalin, Brother Bon Halili, Emil Digan, naman po sila po ay nasa Africa, at si Brother BJ and Sister Mary D. Villamel nasa Canada. At para naman po sa ating mga online ministries, patuloy po natin panalangin ang Hardin ng Panalangin, Sumin the Bible ng Maranatha IBC Silangan sa pangunguna po ni Pastor Mike Digan. At patuloy rin po natin panalangin ng MIBC for Kids of MIBC Marikina, of Word and of Prayer ni Pastor Neil Kekep, Abacada of BFBC, Bible Bibo of LWBC, Bountiful Feasting on Divine Verses, BFBC Muntinlupa Daily Bible Study under po kay Bishop Freddy De Vega, ang kape ni Pastor Ewell Valdevilla, ang BHBC Tanay under po kay Pastor Greg Peralta, Pastor Jojo Parana, Pastor Roldan de los Santos, ang Hope Goes On, Pastor Jess Marasigan, ang Jam Kids Squad of LWBC Caloocan, Pastor Joseph Guzman, ang Men in the Bible of San Jose, Pastor Mar Bernardo, Bread Talk, Pastor Robert Victoriano, Words of Wisdom of BHBC Valenzuela under kay Pastor June Rosare, at ang Salita ng Buhay. At patuloy po natin isama sa panalangin ng ating mga kapatiran nasa ibang bansa, sila Brother BJ and Sister Mate Villamel na nasa Canada, Brother Joey Digan and family nasa UK, kami po ay nasa Amerika, Sister Ami Kayabyab and family nasa Spain, Marjorie Vicente nasa Saudi Arabia, Dr. Marilyn Cabantog nasa USA, Mary Ann Santos nasa Saudi Arabia, Preacher Jonathan Shapno na isa pong si Perez, sila po ay nasa China ngayon, nakadak po ang kanilang barko. Dr. Iban and Dr. Mina Chu and family nasa Taiwan and USA. Alan Castillo, ang aking pong bayaw, kapatid mo ni Sister Dang, nasa New York. Si Brother Gilbert Gismundo and family na Singapore. Ryan Clemente and Jane Clemente nasa Kuwait. At kung kayo po ay nasa ibang bansa at gusto po ninyong maisama sa panalangin ito, pakisabihan lamang po kami at ilagay lamang po sa mga comment section. At sa ating pong mga iba pang ating pagpipray maya po ay sa mga pahabol na prayer request po kay Ate Lydia Inocencio, patuloy po natin ipanalangin ang kanyang sickness at kay Brother Efren po sa kanyang diabetes. At bago po tayo magpatuloy ay magkakarinig po tayo na isang tanging bilang. God has not given us the spirit of
Maraming salamat sa tanging bilang na may the Lord find us faithful. Nawa po sa ating buhay, patuloy po tayo masumpungan ng ating Panginoon na maging matapat sa paglilingkod habang po tayo narito sa lupa hanggang siya'y dumating at tayo po ikunin niya sa langit na bayan. At bago po tayo magpatuloy ay praises po mula po kay Ate Baby Villamel. Marami rin po salamat at medyo maganda na rin po ang kanyang pakiramdam. Magpagaling ka Ate Baby. Patuloy natin panalangin si Ate Baby Villamel. At sa prayer rin po kay Kuya Nori. Sige. Mamaya po itutuloy natin na mga karagdagan pong mga panalangin ay habang po ako ay nagsasalita ay patuloy niyo lang po ilagay sa comment section at isasama po natin yan sa pagdako natin sa ating panalangin. Tayo po ay dumako na po sa pag-aaral ng kanyang kasulatan. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Luke chapter 22 verse 31. Luke chapter 22 verse 31 hanggang 34. Babasahin po muna natin ang ilang talata at mamaya po babasahin natin ang ilang pang talata sa Luke chapter 22. Luke chapter 22 verse 31. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan had desired to have you, that he may sift you as a wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not, and when thou art converted, strengthen thy brethren. And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both into prison and to death. And he said, I'll tell thee, Peter, the cock shall not crow this day before that thou shalt deny thrice that thou knowest me. Balikan po natin ang verse 32. But I have prayed for thee, that thy faith fail not. When thou art converted, strengthen thy brethren. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming po salamat sa inyong pagkabasa ng inyong banal na kasulatan. Dinadalangin po namin patuloy niyo po kaming gamitin at gabayan at nawa po ang mapatawing mga salita sa aking mga bibig ay maging kaaya-aya po sa iyong harapan at nawa po kayo po manguna at humawag din sa mga makikinig. Bugsan niyo po ang aming mga pag-iisip, ang aming mga puso sa iyong banal na kasulatan. Hawakan niyo po kaming patuloy. Muli po noon, maraming po salamat. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa ating pong binasa is the prayer of Jesus for Peter. The prayer of Jesus for Peter. Sa Luke chapter 22 verse 1, nakita po natin dito na kung saan nagkaroon po ay magsisimula po ang mga Hudyo na mag-celebrate ng Passover. Ang Passover po, ang sabi po rito sa Luke chapter 22 verse 1, basahin lamang po natin sandali. Then came the day of unleavened bread when the Passover must be killed. Sa verse 7 po pala yung aking nabasa. Sa verse 1, now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover. Ayan po, magkakaroon po sila ng celebration ng Passover. The Passover po, ito po isang holiday commemorating the Hebrews' liberation from slavery in Egypt and the passing over of the forces of destruction or the sparing of the firstborn of the Israelites when the Lord smote the land of Egypt on the eve of Exodus. Ito po isang mahalagang celebration sa mga Hudyo na kung saan sila po ay may mga kinakaing mga pagkain para sa gabing iyon. At sa verse 8 po, sinabi po rito na si Peter and John ay sila po ay hiniling ng Panginoon na mag-prepare ng isang lugar upang pagdausan ng Passover ng Panginoon kasama na ang 12 apostol. At sa verse 13 po, sila po ay nakakita na isang malaking upper room, the large upper room. At habang nandun po sila po ay nagsiselebrate ng Passover at ito po ay tinawag na the Lord's Supper na kung saan sama-sama po sila ang Panginoon at kanilang 12 apostol ng Panginoon. At sa verse 31, sinabi po ng ating Panginoon kay Pedro, makikita po natin dito sa verse 31 hanggang 32,
And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan had desired to have you that he may sift you as a wheat. Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gayang trigo. Ang pagliglig po ay kumbaga sa pagka po sila nag-harvest ng trigo ay ginagawa po nila sa trigo ay nililiglig nila o ito po ay hinahampas nila ng ilang beses upang malaglag ang mga buto at pati na po ang mga dumi ay magkahiwalay ang trigo sa mga buto. Ano ho? Ito po yung tinatawag ng pagliglig. And then sa verse 32, but I have prayed for thee that thy faith fail not, and when thou art converted, strengthen thy brethren. Datapwat ikaw ay ipinamanhik ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. At ikaw kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Sa ating pong binasa, there is a spiritual battle. Spiritual battle between our Savior and Satan, and Simon is the main character. Sa 1 Peter chapter 5 verse 8, sinabi rin po mismo ni Pedro sa kanyang epistles, be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Nakita rin po natin dito na si Satanas po ay para siyang isang leon na naghahanap ng kanyang maatake o kanyang kumbaga ay makakain upang ito'y sirain niya, seeking whom he may devour. At ano naman po ang sagot ni Simon sa sinabi ng ating Panginoon? Sa Luke chapter 22 verse 33, ito po ang sabi naman ni Simon, and he said unto him, Lord, I am ready to go with thee both into prison and to death. The stubborn will of Simon. Sabi niya, Panginoon, kahit anong mangyayari, ako ay makukulong at kahit nasa kamatayan, ako ay mamamatay para sa iyo. At pagpatuloy po natin ang ating pagbabasa sa verse 34, ito naman po ang sinabi ng Panginoon. And he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day before that thou shalt thrice deny that thou knowest me. The specific instance of what will happen. Sinabi po ng ating Panginoon dito, bago the cock crow this day before, ikakaila mo ko ng 3 beses. Napakahirap po yun. No? Ikala natin ang Panginoon na 1 o 2, pero 3 beses ay sabi ni Pedro, hindi mangyayari sa akin yan. Tingnan natin ang kanyang sagot. Dito po. Sa Matthew 26 verse 35, meron pong cross-reference sa mga pangyayaring ito. Na-record po sa Luke at na-record din po sa Matthew at sa iba pang mga libro o sa mga gospel. Pero tingnan po natin ang pagkasagot ni Pedro sa Matthew 26 verse 35. Pagkatapos sabihin sa kanya ng Panginoon na, thou shalt deny me 3 times. Ang sabi po ni Pedro, Peter said unto him, though I should die with thee, yet will I not deny thee. Likewise also said all the disciples. The stubborn denial of Peter. Sinasabi po niya rito na, hindi ko gagawin yan, Panginoon. Hindi kita ikakaila kahit na ako ay mamatay. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 12, ang sinabi po ni Apostle Paul, wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Minsan po sa ating buhay, akala po natin tayo po ay malakas. Pero pagka dumating po ang pagsubok, dumating po ang kahirapan, ang na ibinigay sa atin ng Panginoon, tayo po ay bumabagsak. Dahil po tayo po ay kumbaga sa ating buhay, tayo po ay sabi natin sa ating sarili, kaya ko to. Hindi tayo nagdedepende sa ating Panginoon. Yan po ang ating buhay. Pero sinabi nga rin po rito, wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. At nung hindi ko na rin po babasahin ang patungkol na kung saan talagang kinailan ni Pedro ang Panginoon na 3 beses. Ito po ay na-record sa Luke chapter 22
verse 54 hanggang 62 at sa Matthew 26 verse 6 to 75 na kung saan ikinalala ni Pedro ang Panginoon ng 3 beses. At ang masakit pa po nito sa naisulat sa ibang sa isang libro, sa isang gospel na kung saan pagkatapos na-deny ng ating Apostol Pedro ang Panginoon, ay biglang tumingin ang Panginoong Hesus sa kanya. And Peter wept bitterly. Tumingin po ang Panginoong Hesus sa kanya. Sa Proverbs 24 verse 16, ang sabi po rito, "For a just man falleth 7 times and riseth up again, but the wicked shall fall into mischief." Sa ating pong binasa, pinag-pray po ng ating Panginoon si Pedro. Pero kung titingnan din po natin sa John chapter 17 verse 9, sa nasulat po ang sabi po ng Panginoon Jesus, "I pray for them, I pray not for the world, but for them which thou hast given me, for they are thine." At sa John chapter 17 verse 20, "Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their word." Pinagpray ng ating Panginoon ang mga apostol at ipinagpray din po ng ating Panginoon sila na maniniwala sa kanilang mga salita. Na kung saan sinasabi po na ang Panginoon nung siya'y nasa lupa ay pinagpray na po niya tayong lahat. Hindi lamang po si Pedro at ang mga apostol, kundi tayo pong lahat. Na napakasarap po na maisip o marinig na kapatid, pinagpray kita. Pero pagka nakita po natin sa Biblia na ang Panginoong Hesus ang nanalangin para sa atin, napakasarap pong isipin iyan. Na kung saan ang sabi ng Panginoon kay Pedro, "But I have prayed for you." Kaya nga po minsan, kapag ka po ako'y nanonood ng mga online services, tinitingnan ko po o ako po'y nakikinig sa mga prayer requests o prayer list. At minsan, sa aking pakikinig, minsan ay hinihiling ko rin na marinig ko ang aming mga pangalan, ang pangalan ng mga pastor, ang pangalan nito. Na talagang masarap pong marinig na ang mga pastor ay nananalangin para sa iyo. Pero ang napakasarap pong sinabi ng ating Panginoong Hesus dito, "Peter, I have prayed for you. That your faith fail not." Balikan po natin ang prayer ng ating Panginoon. "And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan had desired to have you that he may sift you as a wheat. But I have prayed for thee that thy faith fail not." Pinalangin po ng ating Panginoon kay Pedro that your faith fail not. Panghawakan mo ang iyong pananampalataya. Sa mga pagsubok at karamdaman na dumadating po sa atin ngayon, marami po tayong karamdaman, marami pong pagsubok na dumaan, lalo na po sa oras ng pandemic na ito. Tunay napakahirap po. Pero ang sabi po, makikita po natin dito that your faith fail not. Panghawakan po natin ang ating pananampalataya. Huwag po tayong bibitiw sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. At sinabi rin po rito ng ating Panginoon, "And when thou art converted." Sa gitna ng pagsubok at karamdaman at mga problemang dumating sa atin, kung tayo po'y bumagsak, ang hiling po ng ating Panginoon, when thou art converted, bumalik ka. Sa iyong pagbagsak, pwede ka uling bumangon. When thou art converted, strengthen thy brethren. Palakasin mo ang mga kapatiran. Sa ating pong buhay, marami pong mga nangyayari din po sa ating mga kapatiran na katulad ng mga pangyayaring nangyari sa atin. Na kung saan tayo po na nakaraos na o nakadama na ng victory sa ating pinagdaanan, pwede po nating sabihan sa ating mga kapatiran na napagdaanan ko yan at binigyan ako ng katagumpayan ng ating Panginoon na pwede mo ring gawin. Pwede mo ring manarasan. Pwede ka rin maging malakas na kung saan kayang-kaya ang kasama ng ating Panginoong Hesus.
na kung saan mga kapatid, sa ating pinagdadaanan ito, pwede tayong bumagsak, pero pwede rin tayong bumangon. At sa ating mga karamdaman, problema, lagi nating pagkaisipin na someone is praying for us. Ang Panginoong Hesus ay nanalangin para sa atin. Na kung tayo bumagsak, pwede tayo uling tumayo, bumangon. At sa ating pagbangon, palakasin natin ating mga kapatiran. Palakasin natin silang lahat. Na pwede nating sabihin, sa gitna ng problema, sa gitna ng karamdaman, pwede tayong dumanas ng katagumpayan. At ngayon po ay dadako na po tayo sa ating mga panalangin. At kung meron po kayong mga pahabol ay patuloy lamang po ilagay nyo sa inyong mga comment section. Ano po? At okay, titingnan ko lang po ating mga listahan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa pagkabasa ng iyong banal na kasulatan. Kayo pong patuloy na mangusap sa bawat isa at patuloy po kaming dumadalangin sa iyo, Panginoon. Tunay napakabuti niyo po sa amin, sa aming buhay na tinatamasa ngayon, sa mga blessings, sa mga kapatiran na narito, na patuloy na sumusuporta sa iyong gawain. Maraming pong salamat, Panginoon. Hindi po namin deserving ang mga pagpapalang ito, ang kalakasan, pero kayo pong patuloy nagbibigay sa amin. Maraming pong salamat sa iyong biyaya. At patuloy po namin dinadalangin, nawa patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Dumudulog po kami, Panginoon. Sa aming mga panalangin ito, kayo pong patuloy na humawak at sumagot. Patuloy po namin dinadalangin ang aming mga kapatiran na may mga karamdaman. Patuloy niyo po sila ingatan sa aming mga kapatiran na ngayon po ay nanlulupaypay, nanlulumo sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay. Patuloy niyo pong ingatan, Panginoon, ang pamilya ng Pastor Ruel Soriano. Kayo pong patuloy magbigay ng kaaliwan sa kanilang buong pamilya. Lalo na po sa kanyang anak na si Paula Soriano. Hawakan rin po, Panginoon, patuloy ang ni Biola Edelion. Kayo pong magbigay ng kaaliwan sa buong Edelion family. Ingatan silang patuloy. At sa aming mga kapatiran na may mga COVID, dalayan po namin nawa ang iyong mirakulo, ang iyong pagpapagaling, ang ibigay sa bawat isa. Kayo pong patuloy na humawak, Panginoon, kila Brother Bong Fernandez at kanilang buong pamilya. Sa kanilang recovery sa COVID, dalayan po namin kayo pong humawak, magpagaling sa kanila. Pati na po kay Josephine Duromal at kay April Cruz Santos, pagkaingatan po silang patuloy at pagalingin. Hawakan rin po, Panginoon, patuloy sila Pastor Dante Narsabal at kanilang buong pamilya, sila Pastor Joseph Guzman, Pastor Jojo Santos at kanyang anak na si Dina. Sila po ay rin po may COVID, patuloy po silang ingatan at pagalingin. Hawakan rin po patuloy si Brother Darren Khan na nasa Amerika. Siya po ay may COVID. Dalangin po namin na kayo pong magbigay ng mirakulo at pagalingin po siyang patuloy. Hawakan rin po, Panginoon, ang Crisostomo family na may COVID. Pati na po sila Edwin, Rochelle, Nicolas, Kristen Robin, Lolo Eugene, Lola Norma Dicion, at si Rosalina Bonto na may COVID. Dalangin rin po namin, Panginoon, patuloy niyo po silang pagalingin. Hawakan rin pong patuloy si Chris Joko na may COVID. Pati na po si Brother JJ and Sister Ami Sandoval. Dalangin po namin kayo pong patuloy na magpagaling sa kanya. Si Tess Santos na may COVID din po. Si Pastor Jess Marasigan and family. Pati na po sila Brother Marvin Carpio and family. Dalangin po namin kayo pong patuloy na magpalakas at magpagaling sa COVID. Hawakan rin po, Panginoon, sila Lauren Paradesa. At maaaring pong meron din po COVID ang Marasigan family. Ingatan rin po sila pagalingin. Pati na po ang mga relatives ni JB na may COVID. Kaya po ang magpagaling sa kanila, Panginoon. Si Marion Trinidad, kaya po ang magpagaling sa kanya. Si Pauline Honrubia at si Bernadette Alonso na nag-recover na po sa COVID. Kaya po magpagaling sa kanya.
si Osawa and Shibata family na sa Japan. Sila po ay naka-quarantine na ngayon dahil po sa kanilang family members na may COVID. Dalayan po namin kayo pong magpagaling sa kanila. Panginoon, ang aming mga kapatiran, aming mga kaibigan na may COVID, kayo pong patuloy na magpalakas sa kanila. Pati na po ang mga gamot na kanilang gagamitin, ang bibilhin. Tuloy na napakamahal po ng mga gamot para sa COVID. Dalayan po namin pati na po ang kanilang mga financial needs na gagamitin at pangangailangan. Kayo po mag-provide, Panginoon. Hawakan po ng patuloy ang aming mga sick brethren. Patuloy na pong pagre-recover po, Panginoon, ni Brother June Santos. Patuloy po siyang palakisin sa kanyang recovery at nawa po muling bumalik ang kanyang kalusugan. Hawakan rin po patuloy si Fabio Felipe na may colon problem. Patuloy po namin dinadalangin din si Virgilio and Anesia Eclarinal na may flu. Pati na po si Pastor Norman at Kilan na may flu. Dalayan po namin kayo po tuloy magpagaling sa kanila. Pati na po si Kuya Efren, si Ate Lydia Inocencio na may diabetes at may stomach pain and vertigo. Dalangin po namin, Panginoon, kayo pong magpagaling sa kanila. Patuloy po namin dinadalangin si Gian Paldeng na may leukemia. Kayo po ang humawak, magpagaling din po sa kanya, Panginoon. Si Pastor Russell Cabarubias na may pneumonia, kayo pong magpagaling sa kanya. Pati na po si Rolando Santiago na may diabetes. Kayo pong magpagaling sa kanya. Kay Sholit Balana na may endometrial polyps. Kayo pong pagaling sa kanya. Pati na po sa buong Sarent family na may flu. Panginoon, dilalapit po namin sila na kayo pong patuloy magpagaling. Hawakan rin po Panginoon si King Jasper Credo, Zia Cortez. Pati na po sila Miss Claire Tapukaw, Miss Christina Apostol, and Miss Sharon Claveria. Dinadalain po namin ang healing sa kanilang mga illness, pati na po ang provision sa kanilang mga medical needs. Patuloy din po namin dinadalangin ang daughter ni Pastor Abrot, pati na po si Sister Lynn Abestrus na may endometriosis, Ate Baby Villamel, patuloy na po siyang palakasin. Hawakan po patuloy si Sister Dang sa kanyang recovery, sa kanyang knee surgery. Pati na po si Pastor Greg Peralta na may flu, kayo pong magpagaling. Hawakan rin po patuloy ang father ni Maridel na nakakonfine ngayon sa hospital. Pati na po si Franklin Senior, dinadalayan po namin ang kanyang complete recovery. Hawakan rin po Panginoon din si May Abelion Halili na nasa St. Vincent Hospital ngayon. Dalayan po namin kayo pong magpagaling sa kanya, sa kanyang karamdaman. Hawakan rin po Panginoon si Dr. Dar Palitang. Meron po siyang kidney failure and asthma. Panginoon, patuloy po namin dinadalangin kayo pong magpalakas sa kanya. Ang aming mga kapatiran na may karamdaman, marami po silang pangangailangan pinansyal, pati na po ang mga medisina at gamot. Dalangin po namin patuloy nawa maging available po ito sa bawat isa. Hawakan niyo po silang patuloy at pagalingin, Panginoon. Patuloy din po namin dinadalangin ang aming mga elders sa kabila ng kanilang karamdaman at kanilang edad. Patuloy po silang naglilingkod sa iyo. Patuloy po namin dinadalangin nawa pagkaingatan niyo po ang bawat isa. Si Nanay LB Rivas, si Nanay Luz Ramos, Sister Lydia Inocencio, Sister Rosa Gutierrez, si Ate Baby Villamel, si Sister Lourdes Mercalesia, sila Tatay Ferdy and Nanay Amihan, si Uncle Isaac and Auntie Hobita Digan, sila Sister Doris Santos, Sister Doris Guerra, ang aking mga magulang, si Tatay Tony, Nanay Chedeng, si Nanay Norma Castillo, si Ima Seni Paras, si Brother Nick and Sister Lilia Santos, si Ate Nednet Orara, Brother Frank and Sister Percy Zapata, si Ate Evelyn Kekep, at si Preacher Renato and Sister Esther Orhino. Panginoon, patuloy po namin dinadalangin ang bawat isa at iba pang mga kapatiran namin. Dalayan po namin sa kabila ng aming mga edad. Nawa po Panginoon, kayo pong patuloy na magbigay ng kalakasan. Kayo pong magbigay ng mga gamot, ng mga pangangailangan. Kayo pong patuloy magpalakas sa bawat isa, Panginoon. Hawakan rin po Panginoon patuloy ang aming mga expectant mothers. Sila po ay sila Sister Jemima Balarag, Sister Mary Jane Dorado, Mrs. Cheryl Encarnacion,
Mrs. Cheryl Cruz, Lisa Villar, and Joanna Villar. Patuloy po namin dalangin nawa pati na po ang mga financial needs ng bawat isa sa kanilang nalalapit na panganganak. Hawakan niyo po silang patuloy, ingatan din sa mga karamdaman, Panginoon. Dalangin din po namin patuloy ang iba pa naming kapatiran sa panalangin. Hawakan niyo po sila Sister Joyce at Sister Kay Shabno para po sa business opportunity sa GFM Philippines. Kaya po patuloy na humawak sila, magpala. At dalayan po nawa namin, Panginoon, ay patuloy itong makatulong pa sa iba. Hawakan rin po, Panginoon, si Sister Rosalinda Belen. Magkaroon po siya ng magandang pangangatawan, good health, at pati na po sa maayos na trabaho, pati na po sa kanyang mother Yoli, at sa kanilang mga water connection, safety, and protection na buong Belen family. Hawakan rin po, Panginoon, patuloy si Sister Angelica de Guzman. Nawa po'y patuloy siyang magkaroon ng good health at stable job po sa kanyang father at kay Gerald. Hawakan rin po ng patuloy ang wisdom, magkaroon ng patuloy na wisdom sila Shem sa kanyang studies. Ang guidance din po ni Preacher Lester sa work and ministry sa Maranatha IBC Silangan. Kaya pong patuloy na humawak kay Preacher Lester. Pati na po ang good health din po sa mga Yabot family, lalong-lalo na po kay Sheila at Shem and Villamel and Yabot families. Pati na po ang office mate po niya si Bel Matutina and family, Nelson Perero and family, financial needs for Tita Edith Santos Operation. Marami pong pangangailangan pinansyal pero alam po namin na kayo po magbibigay nito sa pangangailangan namin. Dinadalayan po namin po na patuloy na hawakan niyo po kami patuloy sa bagay na ito. Hawakan niyo po patuloy si Sister Joyce sa kanyang Bible School exam and report. Patuloy po siyang bigyan ng kagalingan, katalinuhan sa kanyang pag-aaral. Hawakan rin pong patuloy si Sean sa kanyang pag-aaral din, sa kanyang paggawa ng mga pace, pati na po si Brother JB. Dinadalayan po namin nawa. Hawakan rin po si Jane and her staff safety sa work, pati na po sa bar exam ni Christine, at ang wisdom para po kay Pastor Benny Abante. Patuloy din po namin dinadalangin ang Orhino family. Dalayan po namin, hawakan niyo po silang patuloy, ang buong pamilya, pati na po ang financial needs, ang mga pangangailangan, ang kalakasan. Panginoon, hawakan niyo po patuloy ang Orhino family. Pati na po si Brother Romel Valdez, patuloy niyo po siyang ingatan. At ang aking tatay, dalayan po namin patuloy niyo po siyang palakasin at pagalingin sa kanyang mga sugat. At patuloy po namin dinadalangin ang mga kapatid ni Sister Dang, sila Alan, Dennis, Edgar, and Francis Castillo, at ang kanilang buong pamilya na sa Tagum, in Asuncion, Davao del Norte. At patuloy din po namin dinadalangin, Panginoon, ang Abelyon, Baldemor, Castillo, Chua, Doma, Halili, Peña, and Tan families. Pagkaingatan silang patuloy, pati na po sa COVID Delta variant, ingatan siya po lang patuloy, Panginoon. Hawakan rin po, Panginoon, patuloy ang salvation ng family and friends ni Sister Carlota de Guzman, pati na po ang good health ng kanyang buong pamilya, ang de Guzman family, pagkaingatan sila at palakasin. Hawakan rin po, Panginoon, ang kanilang pangangailangan sa kanilang ministry, ang internet connection, pati na po ang pag-aaral ng mga bata sa Bible School. Kayo rin po humawak sa pangangailangan ng mga basic needs, ang kanilang water connection and electricity connection. Nawa po, Panginoon, kayo po ang patuloy magbigay sa kanila, pati na po ang wisdom and knowledge sa pag-aaral ng mga bata sa Bible School, pati na po ang reporting nila sa Bible School, at patuloy na nawa magkaroon po ng kontrata ang kanilang Father Lito at magpapag-provide po itong patuloy, Panginoon. Dalayan din po namin si Sister Alexis Salazar, good health po sa buong Salazar family, pati na po ang wisdom and knowledge sa pag-aaral ng mga bata, pagkaingatan silang patuloy, pati na po ang kalakasan ng buong Salazar family sa araw-araw, at pag-iingat din po sa work ng kanyang father, pati na po ang pagpapagawa ng church building ng Maranatha IBC Silangan. Kayo pong patuloy mag-provide ng pinansyal na pangangailangan dito. At dalahan din po namin patuloy nawa muling makabalik na po sa pagsamba sa mga miyembro sa iglesia upang magkita-kita,
magkasama-sama at muli magkaroon ng face-to-face worship. Dalayan po namin nawa, Panginoon, na mabigyan ito ng katuparan at hawakan niyo po ang bawat isa. Patuloy din po namin dinadalangin ang prayer po kay Tintin and husband Paul and child Umi for blessing and guidance from the Lord. Dalayan din po namin patuloy sa request po ni Ate Lydia, nawa ingatan po siya, pati na po si Kuya Efren sa kanyang diabetes. Patuloy pong pagalingin si Ate Lydia sa kanyang sickness. Patuloy din po namin dinadalangin ang mga children, ang Villamel children, sila Sheila, BJ, Sarah, Lester, Mary D, and Shem for God's blessing and protection. Pagkaingatan silang patuloy, Panginoon. At ang aming mga frontliners, ang aming mga kapatiran na patuloy na sumusuong sa mga karamdaman, sa mga virus na ito. Dalayan po namin pagkaingatan silang patuloy, Panginoon. Sila Mr. and Mrs. Marvin and Shalom Legaspi, Noel Digan, Gamaliel Digan, Marisha Legaspi, Nicole Digan, Eva Digan, sila Mrs. and Mrs. Patrick and Joyce Abancena, Sister Shireen Gloriani, Sister Winnie Bulalin, Brother Bon Halili, Emil Digan, Brother BJ and Sister Mary D. Villamel. At patuloy din po namin dinadalangin, Panginoon, ang aming mga kapatiran na sa ibang bansa, pagkaingatan silang patuloy. At ingatan po patuloy, Panginoon, sila Brother BJ and Sister Marte sa Canada, sila Brother Joey Digan and family na nasa UK, sila Sister Ami Kayabyab and family nasa Spain, Marjorie Vicente na Saudi Arabia, Dr. Marilyn Kamandog na nasa USA, Mary Ann Santos na Saudi Arabia, Richard Jonathan Shapno na isang seafarer, sila Dr. Ivan and Dr. Mina Chua and family na nasa Taiwan and USA, si Alan Castillo na nasa New York, Brother Gilbert Gismondo and family na Singapore, Brother Ryan Clemente and Sister Jane Clemente na sa Kuwait, pagkaingatan silang patuloy, Panginoon. At patuloy din po namin dinadalangin ang aming mga kapastoran at mga workers na patuloy na naglilingkod sa iyo sa kabila ng pandemyang ito. Pagkaingatan silang patuloy, Panginoon. Sila Pastor Ramiro Adona, sila Pastor Manny America, pagkaingatan silang patuloy. Sila Pastor Quezon Andrada na sa Maranatha IBM East Twin. Si Pastor Russell Cabarobios na sa Samal, Davao del Norte. Pagkaingatan siyang patuloy, Panginoon. Ang mga financial needs na pangangailangan niya sa mga gamot, kayo pong mag-provide. Hawakan po, Panginoon. Sila Pastor Sunny Cruz, Pastor Cornelio Datur na sa Kawit, Cavite. Pagkaingatan niya sila, pati na po ang kanilang buong pamilya. Hawakan rin pong patuloy sila Pastor Lino de la Paz na nasa Canada, Pastor David de la Paz, si Pastor Mike Diga na siyang nangunguna sa Maranatha IBC Silangan. Bigyan po siyang patuloy ng kagalingan, kalusugan, pag-iingat, at hawakan sila patuloy pati na po ang kanyang buong pamilya. Hawakan rin po Panginoon si Preacher Mendring Edelion, si Preacher June Esbieto, si Pastor Berhil Goden na sa Samar. Pagkaingatan po silang patuloy, pati na po sa kanilang mga street preaching. Pagkaingatan sila, nawa po Panginoon kayo pong mangusap sa makakarinig ng kanilang mga street preaching. Hawakan rin po Panginoon si Pastor Ferdinand Laus. Pagkaingatan po siya. Sila po ay nasa Santa Mesa, pati na po sila Pastor Ruel Lumangyaw at ang kanilang buong pamilya. Maraming po salamat sa anibersaryong ibinigay niyo po sa Maranatha IBM Monterrey. Hawakan rin pong patuloy sila Pastor Ramiro Mil. Ingatan siyang patuloy si Preacher Pete Magat, si Preacher Anselmo Marin, sila Pastor Bernie Montero na nasa Antipolo. Pagkaingatan po siya, pati na po ang kanyang buong pamilya. At nawa po Panginoon, hawakan rin po Panginoon ang kanilang mga financial needs at kanilang mga kalusugan. Hawakan rin po Panginoon patuloy sila Preacher Manny Nicolas at sila Preacher Jebes Orara at ang buong Orara family. Kayo pong patuloy na gumabay sa buong Orara at family, Panginoon. Hawakan niyo pong patuloy si Preacher Renato Orhino at ang kanilang buong pamilya. Nawa po Panginoon, pagkaingatan niyo po ang buong Orhino family. Pati na po sila Pastor Adan Panisales, pati na po si Pastor Lito Paraiso nasa Maranatha IBC Burgos. Pagkaingatan po sila, pati na po ang kanilang buong pamilya, Panginoon. Si Pastor Neil Kekap, Pastor Gerald Rapista, Sister Jenny Rapista, nasa Olok Bible Mission, sa Antique, pagkaingatan silang patuloy, Panginoon.
Hawakan rin po patuloy si Preacher Jonathan Shop, no? Isa pong si Ferrer, si Preacher Nelson Trinidad, si Preacher Mitch Biernes, at si Preacher Lester Yabut. Hawakan silang patuloy, pati na po ang aming bang mga kapasturan, pagkaingatan sila, pati na po ang mga workers, pati na po ang kanilang buong pamilya, pagkaingatan silang patuloy. At muli po Panginoon, hawakan niyo pong patuloy, nawa pagkaingatan niyo po ang Sister Baby Villamel, ingatan po si Kuya Nori at Norma na nasa Nueva Ecija. Nawa po Panginoon, patuloy niyo pong ingatan sila at pagpalain. At marami po salamat Panginoon sa kabutihan na ibinigay Ate Baby at lumalakas na po siya. Patuloy po namin dalangin ang recovery ni Ate Baby, Panginoon. Patuloy po namin dinadalangin ang bawat isang ito. Tuloy napakabuti niyo po sa amin. Hindi po kami karapat-dapat na tumanggap ng mga kasagutang ito. Pero kami po ay naninikluhod na lumalapit sa iyo, O Panginoon. Hawakan niyo po kami, nawa po dalangin po namin ay pakinggan niyo po ang aming mga dalangin ito at bigyan niyo po kami ng patuloy ng kasagutan. Muli po Panginoon, maraming po salamat sa lahat ng bagay nito. Maraming po salamat. Ang lahat ito ay aming samadalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Praise God. Maraming salamat, Preacher Gary, sa mensahe at sa panalangin na ating pong naigawad sa ating mga kapatiran. Purihin ng Diyos sa mga mensaheng ito na talagang kapag tayo po ay pinalakas ng Panginoon ay magdala rin tayo ng mga madadala pa natin sa Panginoon at maglingkod po tayo na may katapatan sa Diyos. Maraming salamat po, Preacher Gary, at tutungo na po tayo sa pangangamusta at pagbati rin po ng ating mga kaibigan. Salamat po, Pastor Mike. At batiin po natin ang ating mga viewers ngayong araw na ito. Apo. At maraming salamat, Pastor Mike Digan at ang buong pamilya na patuloy na sumusuporta sa ganitong gawain. Maraming salamat. Amen. At maraming po salamat din sa aking may bahay, Sister Dan, na patuloy na maagapay sa akin. Amen. Apo. At sa kabila ng kanyang previous knee surgery, patuloy po siyang sumusuporta sa akin. Maraming salamat, Ma'am C. At Amen. patuloy din po Salamat po, Ma'am Dang. Opo. Salamat, Ate Baby Villamel. Patuloy ka magpagaling at magpalakas. Amen. Marami rin po salamat, Digna Samarita. Opo. Maraming salamat, Joylyn Casiao. Amen. Napaka-faithful ng iyong mga membro, Pastor Mike. Opo, namimiss na natin sila. Talagang wala eh. Kailangan Namimiss pang na face to face, ano? Opo. Marami rin salamat, Jack Villar. Ito yung mga pangalan o yung mga member mo, Pastor Mike, na lagi ko nakikita na nanonood. Opo. Ito yung napakabuti ng Panginoon. Nawa, magkaroon tayo ng mga awarding ng mga laging mga nanonood. Ayan, kumbaga. Mga faithful viewer natin. Faithful Hindi viewers. naman marami tayo. Kundi ilan lang naman talaga. Opo. Na kumbaga siguro pagka nagkaroon ng face-to-face, magkaroon ng konting celebration. Ayan. Amen. Opo. Nakakatuwa talaga. Maraming salamat, Jack Villar. Maraming salamat, Irene Careso. Ayan. Opo. Ito lagi ko rin nakikita. Opo, nanay po natin yan. Bible Salamat. student din po yan. Bible student. Maraming salamat, Irene Careso. Maraming salamat, Sister Joyce Digan. Maraming salamat, Alexis Salazar. Ayan, mga faithful members ng Maranatha IBC Silangan. Maraming salamat, Preacher Lester Yabut. Maraming salamat, Ana Polido. Amen. Maraming salamat po, Ate Lydia Inocencio. Maraming Amen. salamat po. Maraming salamat, Ate Hubing Nicolas. Maraming Opo, salamat. Ninang Hubing. Alam Maraming ko, salamat po. kasama mo si Preacher Manny Nicolas na nariyan. Maraming Amen. salamat, Ate Hubing. Maraming salamat, Pastor Cornelio Datur. Opo. Maaring kasama mo rin si Sister Rowena Diana nanonood Praise God. at si Camille. Maraming salamat, Jessel Apostol Bagaw. Maraming salamat, Salamat po, Ate Teng Orhino. Ma'am Maraming salamat. Esther. Opo. Maaring kasama mo rin dyan si Preacher Renato nanonood. Maraming salamat, Ate Tessa Bilyon. Maaring Opo. kasama mo dyan sila Pauline, sila Tatay, si Nanay. Maraming salamat, Ate Sister Ella Trinidad. Maraming salamat. Namimiss ko na kayo. Kamusta mo ako kay Preacher Nelson Trinidad. Maaring Yes. kasama mo siya ngayon dyan at patuloy mo kayong ikamusta sa inyong lahat. Maraming po salamat, Tiffany Belen.
At maraming salamat Nanay LB Ribas. Opo, salamat po. Napakabuti ng Panginoon. Nanay LB, maraming salamat. Maraming po salamat Doc Bob Dailo. Maraming salamat po Sister Olive Ribas Maximo. Maraming Opo, salamat. salamat po. Maraming po salamat kay Lane Olbida. Maraming salamat po kay Nanay Lourdes Mercalessia. Amen. Opo. Thank you po kay Robin Panes. Amen. Opo. At Pastor kay, Robin thank you Panes, po. ano po? Pastor Robin. Pastor po Opo. Pastor Robin Opo, Panes. Maraming po pamanggagawa salamat, po Pastor. yan ng ating kaibigang Pastor Ling Pascual ng Harvest Baptist Church of Antipolo. Yan. Okay. Opo. Sige po. Lagay po natin yan. Maraming po salamat Beverly Maragon. Yes, opo. At maraming po salamat Agnes Casiao, isa sa Opo. mga faithful po natin ng Maranatha IBC Silangan. Yes, amen. At maraming salamat. Si Kuya Ivan at si Ate Mina Chua, direct from Taiwan. Amen. Maraming Salamat po, salamat, Ate Mina and Kuya Ivan. Evan pala, Kuya Evan. Ate Mina, hinihintay na nila yung special number mo. Ayan. Sige Kailangan lang, natin opo. pag-usapan na yan. Opo. Very much welcome na Tara- marinig natin ang tinig muli ni Ate Mina na makaawit sa Panginoon. Kahit na Chinese, ita-translate natin ng Tagalog at English. Oh, uso naman preacher yung yung may subtitle sa baba di ba? Kayang-kaya May yun. subtitle, di ba? Manonood nga tayo ng Korea telenovela na binabasa natin yung subtitle ba't hindi pa Chinese, di ba? Tama. Tama. Maraming po salamat, Angel Destor Entor. Maraming po salamat. Maraming po salamat, Isong Winnie Crame. Maraming po salamat. Amen, opo. Maraming po salamat, Kuya Nick Santos. Salamat Pagandaan po. natin yung pagbabasketball natin dyan pagdating namin. Opo. Maraming salamat, Ate Beth Chua. Salamat Maraming po, Ate Beth. Pastor Lito Paraiso. Yes, Maraming Pastor salamat. Lito, MIBC Burgos. At maraming po salamat, Pastor Russell Covarrubias, yung bullet man. Pagaling kayo, Pastor. yeah, opo. Maraming salamat. Oo. Taga Mag-ingat Samal, kayo at Samal magaling. Davao, opo. Oo. At pagka kami nauwi ay sa Double del Norte, magkita-kita tayo doon. Yes, opo. Naku, ang ganda ng lugar nila doon, Pastor, preacher. Maganda yung lugar nila doon sa Samal. Oo, maganda yun. Napuntahan namin yun talagang napakaganda. Opo. At maraming po salamat, Helen Ortiz Paras. Yes, opo. Maraming salamat po sa viewing na ito. At Pastor Mike, yan lang po ang nasa listahan ko. Yes, opo. Halos Hindi ko lahat alam po kung ay meron pa ba. nabati naman po ninyo at salamat sa Panginoon. Sa mga nakakasama po natin sa ganito pong ministry ng panalangin. At kahit na po matapos ang ganitong ministry po natin ay wag po nating kalimutan laging tumawag sa Panginoon, umasa sa Panginoon. Dahil kung meron pa pong natitirang bagay sa buhay ng Kristiyano ay yung manalangin po siya. At doon po talaga gumagawa at kumikilos ang ating Panginoon. Maraming salamat po, Preacher Gary, at maging kay Ma'am Dang. Ito po ang inyong lingkod, ang Pastor Mike Digan ng The Baptist Hour. Patuloy po tayong babalik bukas sa Hardin ng Panalangin at ang ating makakasama naman po ay ang Preacher Lester at ang Ma'am Sheila sa kanila pong pag-aangkor sa atin. Preacher? At may pahabol pala, Robert Soriano. Ay, Robert Soriano. O, yeah, opo. Yan, maraming salamat. Brother Robert Soriano. Yes, opo. At sabi nga po ni Pastor Mike Digan, ay patuloy po natin ipanalangin ang bawat isa. At kung meron po kayong panahon na manalangin pagkatapos po ng ating programa, ay patuloy po natin ipanalangin ang iba pang mga nailagay po sa screen ninyo na hindi po namin nabanggit. Opo. At dalayan po namin nawa patuloy po natin suportahan ang bawat isa. Patuloy po tayong manalangin sa bawat isa at manalangin ng walang patid. Amen. At sa pangalan po ng aking buong pamilya, ni Sister Dang, ang aming mga anak, si Gracie, si Faith at si Mercy, kami po ay nagpapasalamat at nawa po ay patuloy po tayong manalangin na walang patid. Sa muli pong pagkikita, maraming Amen. po salamat. God bless you po. God bless you. God bless you all.